Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Kapag mahal mo ang isang tao, hinding-hindi mo kayang saktan ito. Ganyan kami magmahal dito sa Team Puti! Oo, normal mag-aaway no? Pero kahit may tampuhan paminsan-minsan, mapapawi ito sa pamamagitan ng lambingan. Corrected by yan ang Team Pula! Kaya wala na dapat sakitan. Kung may bangayan, idadaan na lang sa mabuting usapan dito sa Face to Face Harapan! Punong-puno ng pagmamahal ang kanilang words of wisdom. Let's welcome our harapang tagapayo. Our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. our spiritual advisor, Dr. Love, Brother June Banag. Our law and legal expert, Attorney Lorna Capunan. Basta't deserve mong matulungan, nakahanda siyang tumulong ng wagas. Siya ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Face to face, face to face, face to face, face to face, talikuran, harapin mo, face to face. Hello! Isang mapagpalayang umaga sa inyong lahat. Good morning! Sana po'y kayo maging malaya sa problema, maging malaya sa kamangmangan, maging malaya sa karamdaman, maging malaya sa medyo mga lideratong mapanlinlang. Yon. Max, parang tula, ano? Okay, so sana rin itong ating susunod na tutulungan ay maging malaya na rin sa bugbugan. Pero mamaya na natin pag-usapan yan. Welcome din natin ngayon sa ating programa ang mga psychology interns ni Dr. Camille Ito po sila. na nasa Team Puti. Ayan, lagi nating hangaring magkaayos ang ating mga bisita. Ano po? Pero kung ayaw talaga nila, di bali na lang. Di ba? Oh, ready? Hindi ko na alam kung makakagawa, di bale na lang. Ako pamatayang nasa puso niya, di ba? Ah! Mahal ko. Oh, diba? Ganda ng choreo natin today. Komplikado. Komplikado, tapos na po ang sayawan, pero hindi pa siya tapos. Sumayaw ang ating sayawerong salsawero for today ay Mami! Ay, ang talay ni Bobby! Okay, let's go, Mami! Oh, may sarili step. Oh, Shoulder action. Yes. Thank you, Mami! Alright. O eto na, sabi nga nila, ang babae, minamahal yan, hindi yan sinasaktan. Pero ang babae nating bisita ay kotang-kota na raw sa bugbugan. Mula sa kanyang lasenggong kinakasama. Sukdulan na raw ang ganyang nararanasang aray-aray sa araw-araw. Yan, si Kuya Nito, pag nalalasing yan, sinasaktan niya sa Ate Christy. Minsan umiiyak yan sa Ate Christy. Dito, nagsusumbong yan dito sa labas, sa amin. Ganyan ang ginagawa ng asawa niya. Naghanap buhay siya. Tapos pag uwi, lasing, sasaktan siya na wala naman dahilan. Kung masinop ka sana sa bahay at pera, hindi ka sana masasaktan ni Kuya Nito sa sobrang sama ng loob niya. Ganito, para sa akin, mali ang ginagawa mo eh. Unang-una, kinakasama mo yon. Pangalawa, babae yun. Pangatlo, pinapatulog mo sa bangketa. Paano kung anong mangyari doon? Kuya Nito,
Maawa ka naman kay Ate Christy. Kung may problema kayo, pag-usapan nyo nang hindi ka nakakainom. Pakinggan natin ang panig ng mag-live-in partner na si Nito at Christy. Harapan na! Anong problema? Napupuno na po ako sa kanya sa kakabugbog niya po sa akin eh. Paanong klaseng pagbubugbog? Paano po kasi parati siya naglalasing? Oo. Pag naglalasing po siya, nananakit na po siya. Walang dahilan po, biglang sinasaktan ka lang. Opo. Ano nangyari yon? Oy, ayoko yung pagmumukha mo. Pak! Ganon? Opo. Bigla na lang po yan nanununtok. Tapos nagbabato po sa akin. Hindi, ano ang dialogue? Kunwari, nasa labas siya, nasa bahay ka, so uuwi siya. Wala silang anak eh. So, uuwi siya, lasing. Anong dialogue bago yung bugbugan? Ayaw niya rin sabihin sa akin po eh. Basta bigla niya lang akong sinusuntok, binabato. Ano naman ang binabato sa'yo? Kalan po. Kalan? Oy, Kung ano po yung kung ano po yung madampot niya, yun po yung binabato sa akin. Wala bang pinanggagalingang away? Ano bang pinagtatalunan nyo kadalasan, Ate Christy? Pera po. Pera. Opo. Dahil lang po sa sahod niya. Dahil kulang po yung sahod niya na Ba't hindi boss niya binibigay bugbugin sa niya? akin. Total, lasing na siya galing trabaho. Baka naman kung hingiin mo, nagbubunga nga ka, Ate Christy. Kaya talaga... Hindi yun dahilan Hindi para naman mabugbog. Hindi naman po, hinihingi ko lang po kasi sa kanya. Kasi po para po sa panggastusin namin, ay kulang, hindi po sapat yung sahod niya. Kaya kung pag sumahod siya, kulang po. Yun po yung inaano niya sa akin na pinagahan niya po sa akin, hinahanapan niya ako ng pera niya. Kaya nga po, umaano po ako ng kariton para po kapag pinapalayas niya po ako, doon na lang po Pinapalayas ka pa. Opo. Kaliton doon ka maninirahan, Ate Christy? Opo, wala naman po ako ibang matutuluyan eh. Pero, nagbabayad kayo ng renta. Opo, siya po yung nagbabayad. Ayun, wala ka nang mapuntahang iba. Yun po. O, yun ang problema. Pero dati naman, labing-labing kayo. Opo. Pag hindi siya... Opo. Pag hindi siya lasing, Mabait Malambing. naman po siya eh. labing-labing. Opo. Kasi kapag lumalayas nga naman siya, sinusundo rin ulit ni Nito. Sinusuyo. Oh, anong nangyari nung naki-birthday ka? Yun po, kinaladkad po ako. Kinaladkad sa QC. Kami may... Kinaladkad po ako Abi pala siya, Lasing kinaladkad po siya sa kasi QC. siya. Kaladkad, anong ginamit ng pangkaladkad? Buhok mo, ano? Hinawakan lang po niya ako sa braso. Okay. Hinatak niya lang Dahil po lang sa ako. naki-birthday ka. Opo. Okay, ang dami nang lumabas sa bibig ni Christy. Ano naman kaya ang depensa at paliwanag ni Nito sa mga paratang ng kinakasama niya? Totoo bang ikay bugbugero? Ayan, magbabalikan. Face to face, harapan! Ang tanong kay Nito, ayan, talaga bang hindi mo mapigilan ang pag-inom mo at pag umiinom ka ng bubugbog ka? Hindi man po, ma'am. Totoo, ma'am. Ha? Kaya pakinggan natin kayo Pagkuhan ko sa talaga. kanya, Wait lang. Pag uwi ko galing sa trabaho, magsabi ko sa kanya nga, maglinis ka sa bahay. Yun, ako, yun. Hindi naman ko magbugbog sa kanya. Kurit Siyempre, lang. nangangalakal ako. Paano ako makakapag-ano dun sa Tapos, bahay? pag umaga, pag pagod siya, mga lakal siya, di na ako siya gisingin. Umalis na lang ako, kaya gusto ko siya magsaing. Umalis na lang ako sa trabaho ko, tapos doon lang ako kumakain sa kantin. Oh. Tapos, pag kumakain ako, Huwag ka naman eh. sa tuwing sahod ko, ibibigay ko sa kanya, tag 3,000. Tapos, yung sa akin matira, yung sa kantin, may utang ko tag 800 sa isang linggo. Yun. May matira na kong 500, ayun lang panggastos ko. Sabi ko sa kanya, nasaan na yung pira pambayad sa bahay? Di naman siya nagsumbong sa akin, nagpaalam, tapos ko na bayad ang bahay. Dapat magpaalam siya sa akin. Anong ginamit niya? Anong pinagamitan niya sa pera? Hindi. Nandyan yung pira sa kanya. Tapos, gibayad na yun sa bahay. Nagtanong ko niya sa kanya, saan na yung pira? Tapos ko na bayad sa Binayad ko naman, bahay. oh. Nagalit siya sa akin. Bakit magalit ka? Nagtanong lang ako. Ang mga ganyan. Opo. Tapos,
ang dahilan niya, bugbugin ako. Hindi, kurit lang siya, ma'am. Kurot? Oo, ganyanin ko lang Kulit siya. ba yan? Binatubo ko ng kalan? Binatubo ko Tapos, ng kaldero? Kulit ba Pag-uwi ko yan? sa bahay, sabi ko, pag umalis ko sa doon na siya sa kaibigan niya. Tapos mag-inom sila. Sabi ko, huwag kang masyadong mag-inom. Eh, malasing ka. So, nagiinom din pala si Ate Oh, Christy. yung kagalit ko sa kanya. Uminom din ako. Kumakain lang ako doon. Pag-uwi ko, galing ko sa construction, uminom lang po ako. Kaya pag-uwi ko sa bahay, para makatulog na lang ako, yan, magbunga nga naman. Yun, makurit na ko siya. Kung magbugbog nga, suntok, hindi. Hindi ako magsusuntok sa kanya. Hindi, nakikita nga nila na binubugbog mo ako. Hindi Kinakaladkad totoo mo yan. ako. Parang ang layo nung ano, no? Parang ang layo ng hinahampas ng kalan at saka kurot. Diba, no? Ang layo. Parang he said, she said tayo, Hindi ate. man ako. Iba kwento ni Nito kay Christy. Sabi ko sa kanya, pag galing ko magtrabaho, usa ka mo alis, pupunta ka sa kasama mo, maglinis ka muna sa bahay. Pag-uwi ko, ang kalat-kalat. Oh, sabi ko, Paano ako makapaglinis? Ipagod na ako, Tapos pag- galing Kalakan. uwi ko, galing pa ako sa trabaho, ako pa maglinis. Tapos itabi ko yun. Ilan ang kwarto namin giupahan? Maliit lang. Tapos yung kalan doon, o kaldero, eh, napuno na ko, gibulandos ko yun. Ihagis ko. Nadala ka ng damdamin mo, Oo. napahagis ka ng gamit. Oo, sabi ko, Gaano kayo Bakit? kadalas mag-away? hindi. Minsan lang po kami mag-away, ma'am. Ako, mabait Minsan mo. lang daw. Minsan, pag hindi po siya lasing, pero pag lasing po yan po doon Pag- po sa yung pananakit niya. Malasing ako. Malasing ako. Sabi ko sa kanya, pag malasing ako, huwag kang magbunganga. Eh, galing ko sa trabaho, pagod ako. Eh, sinasabihan ko siya. Tapos, galing ko sa trabaho, mag-inom ko ng tatlo kami kasamaan ko sa trabaho. Sabi, pre, tagay muna tayo. Sige. O, Wala, hindi ako magbubunga alikabok. nga. Anong oras ka na Ay. umuwi? Hating gabi ka na umuwi. Hindi naman yun. Ay, Oras sabi ng ko sa'yo. out nyo, alas 6. Sabi ko sa'yo. Yan yung uwi ko tinatanong sa- ko sa'yo kanina, Ate Christy. Sabi mo hindi. Ngayon, lumabas sa sarili mong bibig na nagbubunga nga ka din. Parang lahat naman yung tao mabunga pagka may problema. Ano rin po ako, nag-aalala rin po ako. Kasi anong oras na po siya Siyempre, umuwi? ma'am, tag-alas 8 na ako. Maglakad pala ako pag uwi. Galing sa trabaho, lakad lang ako. Layo. Ang makapagsasabi na lang siguro yung mga testigo. Hindi ba? Dala nyo ba yung mga kakampi nyo? Opo. Okay, so sila na ang susunod. Ano naman kaya ang paliwanag ng kani-kanilang mga kakampi? Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, scene. O, ito na ang kampihan. Sino kaya nagsasabi ng totoo, si Christy o si Nito? Siya ang kaibigang takbuhan ni Christy tuwing sinasaktan daw siya ni Nito. Lenny, humarap ka na. Magandang umaga po, Ate Lenny. Ayan, matagal na po kayong magkaibigan ni Opo, ma'am. Nanay Ate Christy. Opo, ma'am. Ano po ang pagkakakilala niyo sa kanya? Siya ba ay bungangera, pabaya sa bahay? Normal lang naman po yun, ma'am, sa pagiging bungangera ng isang asawa, kung may mali din naman po yung asawa niya. Ano bang naobserbahan? Anong nakita mong nangyari? Nakita ko po nung time na birthday po ng asawa ko, nagiinuman po kami sa labas. Bigla po siyang dumating, kinaladkad po si Christy pa uwi sa kanila. Isang beses lang ba ito nangyari o madalas itong mangyari? Madalas po, pag nalalasing po si Junito. Okay. Sinubukan mo ba na tulungang mag-ayos yung mag-asawa, na magitan ka ba kahit kailan? Sa Opo, ganitong pinagsasabihan namin sila, kaya lang mahirap din po mangialam sa problema nilang mag-asawa kung ano po yung kanya-kanya nilang dahilan. gulo? Ano sa tingin mo kadalasan pinag-aawayan nila? Nagkukwento ba ang kaibigan Tungkol mo po sa'yo? sa financial. Hindi, nakita mo na bang binugbog siya? Yun lang po, ma'am, yung kinaladkad po siya doon sa labas. Okay. Na dapat hindi sana gagawin kasi marami pong nakakakita. Lasing siya noon. Opo. Pero yung sinasabi niya na kaldero, nakakita ka na ba ng pasa sa muka, black eye? Hindi naman niya pinapakita sa akin. Ayun. Siguro nahihiya siya. O ngayon, kung akala ninyong walang kakampi si Nito, nagkakamali kayo dahil heto na siya. Rads, humarap ka na. Rads, kaano-ano mo si Nito? Kaibigan po. Kaibigan, matagal na kayo magkaibigan. Opo, at saka kasamaan ko po sa trabaho. Kasama mo sa trabaho. So, totoo ba na sa trabaho nagiinuman kayo?
Opo. Madalas. Minsan lang po. Sumaoy Sa isang talaga si linggo, dito. 3. Sa isang linggo, 3 lang. 3 sa isang linggo. Ilang araw kayo sa linggo pumapasok? Po. 3 din? Hindi. Hindi lang po. Hindi naman. Araw-araw. Opo. So si... Araw-araw pumapasok, makinig kayong mabuti. Siyempre, apektado naman kayo masyado. Relax. Si Kuya dito ba mainitin talaga ang ulo pagka nakainom? Maoy Pagka pa siya? nakainom po. Pero pagka hindi naman po nakainom, mabait naman po to. Mabait naman pagka hindi nakainom. Nakikita mo ba yung mga nangyayari sa kanilang dalawa? Nag-aaway sila? Kaya po siya umiinom dahil po sa problema niya sa asawa niya. Dahil... So, napapainom siya dahil makalat sa bahay? Hindi, anong problema niya sa asawa niya? Kasi si Ginito po, yung pera niya po sa sahod, hinahanap niya sa asawa niya kung nasaan na. Okay. Tapos wala na po daw. Hindi mo niya, ba napapaliwanag kung saan napupunta? Sinasabi ko naman po, kaso lang po, may na siya may na po siya makarelate po, ma'am. Ilista Kapag kaya sinasabi ko natin. sa kanya, pinambayad ko sa bahay, tubig, kuryente. Yung inaano ko po sa kanya. Oo, lista mo isa-isa ate, pati resibo. Gusto mo siya pagbayarin mo? Ang binayaran yung utang niya po sa akin, tindahan eh. Kaya po ako hindi niya lang po sumingin kasi eh. sinasabi, ma'am. Hindi niya po sinasabi. Hindi niya Kay sinasabi. Kuya. O mali nga naman yon, dapat tama si Tuesday, kailangan may listahan kung pwede resibo. Meron naman po resibo eh. Hindi. Binigay sa akin Hindi nga sa kayo bahay. nagkakaintindihan eh. Lasing Tsaka hindi po siya kasi nagpapaalam na nagpapadala pala siya ng pera sa anak niya. Nagpapadala ng Okay. pera sa Opo. anak. Bagong pasabog. Anak niya naman yun eh. Ito nga kasi, at ate Anak kasi, ni ate. meron silang mga anak sa mga una nilang relasyon. Si Christy at si Nito. Pero together, wala silang anak. Ang itinatampo ni Nito ay yung anak niya sa una, pinapadala niya ng pera Hindi ni siya Nito. nagtatampo po. Yun. Hindi Ba't naman sila po siya nagsama nagtatampo. kung ayaw niya yung responsibilidad na yun? Dapat Alam niyang may magpaalam anak sa to si akin. Christy. Kasalanan niya po. Kasi hindi siya nagpaalam kay Ako, Ginito. papayag ako. Gusto ko tumutulong. Papayag naman Papayag siya, naman basta siya. magsabi. Opo. Siyempre, kawawa yung... Teka muna, bakit hindi ka magtrabaho? Nag-aano rin po ako kaso po hindi po kasi ako graduate high Ano ngayon kung hindi ka graduate? Pwede ka mamasukan sa bahay. Pwede ka maglinis. Pwede Nagtrabaho ka na siya. waitress. May sakit lang yun siya. May Sandali sakit? lang siya makasakit yun. Paano sabi ko, dyan lang ka muna sa bahay. Anong sakit niya? Yung May hika po. Hika. Pareho kayo may problema. So ano ngayon ang sagot sa problemang ito? Paano kaya maayos ang gusot ni Nito at Christy? Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong Okay, paano kaya masusolusyonan na ang problema nitong si Nito at Christy? Pakinggan nga natin ang puti. Kuya, mali-mali pa rin ang gawa mo. Hindi porket na ikaw ang nagtatrabaho, kailangan mo nang saktan ng asawa mo. Natural lang na magbunga nga siya kung wala kang ginagawang mali. Tama ba na bunga ka niya? Maling-mali rin yan, kuya. Sa akin, naranasan ko yung ganyan. Sinasaktan din ako ng asawa ko. Kaya ngayon, umiwalay na ako dahil parang nauntog na yung ulo ko. Tama na yung pananakit niya. Kaya nakaganto Kaya ako. numipis yung kilay niya, kaya nauntog siya kahapon. Kilay is life. Kilay is life, correct. Tama, correct. Palakpakan. Tama! Okay, unahin ko muna yung mukhang manginginom, kuya. Baka kasi may punto siya. Okay. Ate Christy, kung ako sa'yo, asikusuhin mo na lang yung asawa mo kasi siya nagtatrabaho eh. Kung naglalasing lang siya minsan, natural lang kasi may trabaho siya eh. Pagdating niya sa bahay, siyempre naghahanap din siya ng kalinga. Kaya kung ako sa'yo, Ate Christy, asikasuhin mo na lang yung asawa mo para wala nang gulo. Pakinggan din natin yung isa sa mga estudyante ni Doc Camille. Okay. So, bottom line, unang-una, gusto naming sabihin is maling-mali ang manakit. So, nakikita po natin sa case nila is possible na mayroong dominance and submission dahil siguro sa tagal ng pagsasama nila is possible na nahihirapang mag-adjust si Ate Christy given that ang nagtatrabaho and ang dominant person sa kanila is si Kuya Nito.
Pero still, Kuya Nito, dapat nating malaman na hindi tayo dapat mag-displace ng galit natin sa taong hindi naman karapat-dapat. Kung meron tayong nafe-feel na sama ng loob, pag-usapan natin ng mabuti at huwag natin idaan sa mabigat po nating mga kamay. O kaya magsibak ka na lang ng kahoy. Doon na lang ilipat yung energy Ang ng galing. ate. Magpapacheck up ako mamaya. Oh. Dapat magpa-check up ka. O, di ba? Pag galit ka, di ba, alam mo yung taksya po? Di ba, doon sa garahe ninyo, magbasag ka na lang doon ng mga pwedeng basagin. Pero huwag ka na mananakit ng tao kasi, Attorney Lorna, anong mabigat na kaso laban sa nananakit? Sa nananakit, ang tawag dyan ay domestic violence, Republic Act 9262. Hindi kailangan legally married sila kasi applicable tong batas sa live-in relationship. Kayo, nagli-live-in kayo. Hindi lang live-in relationship, applicable din yung batas na yan sa dating relationship. Miski nagdi-date pa lang kayo, pag binubugbog ka na ng boyfriend mo, iwanan mo na. Ngayon, anong parusa? Ang parusa dyan ay imprisonment. Kung talagang malala, hanggang 20 years nga eh. Pero kung hindi masyadong makagaya ng verbal abuse o minsan lang nakita ganyan, hanggang 6 months to 5 years. Pero ang matindi dyan eh yung perang involved. May fine yan. Hanggang 300,000 hanggang 500,000. Wow. Sabi rin sa batas, kailangan ng mandatory counseling, no? Hindi lang lalo na kayong merong hindi nagkakaintindihan, iba yung storya niya, iba yung storya mo, no? Pero isipin natin na ang pagsasamang ganyan, pag sobra-sobra na, kasi ang violence, verbal, emotional, psychological, hindi lang physical. Hindi naman kayo mag-asawa kung ganyan ng ganyan. Umalis ka na. Ang tawag dyan, battered woman syndrome. Battered woman syndrome. Ibig sabihin, can live with you, can live with you, can't live without you. Ganon. Isipin mo, baka mas mahal mo nga yung mga anak mo, doon ka na lang sa mga anak mo. Kung tama yung storya niya na doon pumupunta yung pera niya. Okay. Sumama ka na lang sa mga pamilya mo. Kaya nga, kasi simple lang naman yun. Di iwan yung isa't isa. Kung hindi naman, maayos. Di ba? Hindi naman kayo kasal. Di naman kayo may anak. Di maghiwalay na lang kayo. Hindi ba, Dr. Love? Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa alak at ang epekto ng sobra? Sa Ephesians, Ate Kuring, sinasabi ng Biblia, pwede tayong uminom ng alak, yung alcohol. Pwede natin gamitin yan to glorify God, pasalamatan siya, to celebrate life. Yun ang paraan ng pag-inom ng alak. Pero ang sinasabi ng Biblia, iinom tayo ng alak hindi para malango o malasing. Iinom lang tayo para maluwalhati natin ang Diyos. In fact, sa mga misa natin may alak. Ginagamit yan. Now, pag umiinom ka ng alak para malasing, may problema ka na. Kasalanan na yon. No? Kasalanan na yon. Now, sa kaso ninyong dalawa, kanina kinampihan ko si Nito. Kasi nga naman, may expectation din ang lalaki na naghahanap buhay na pagdating sa bahay, yung kapartner naman niya, may konsuelo ka na makita mong malinis yung bahay mo, merong mainit na sabaw na mahihigop ka. Nakakainit talaga ng ulo pag kukuya-kuya-kuy lang yung kapartner mo. Dumating ka, hindi pa pala nagsasaing ng sinaing, wala pang kanin, ano? So, may responsibilidad ang bawat isa sa inyo. Nito, ang pananakit sa kinakasama o sa asawa ay talagang bawal, no? May pagkakalagyan ka rito. Indikasyon to na hindi mo siya talaga mahal kasi sinasaktan mo. Doon naman kay Christy, may tungkulin ka rin kasi. Pero ang isang malaking bagay dito na dapat gamitin mo yung utak mo. Pag sinasaktan ka, allegedly, ikaw nagsasabi palagi kang sinasaktan, anong dahilan para sumama ka pa sa kanya? Di ba? Una rito, ibalik mo yung respeto sa pagkatao mo. Kasi pag hindi mo respeto ang pagkatao mo, sino pang re-respeto sa'yo? Di ba? Ang mahalaga dito, walang komunikasyon. May nagsasalita, walang nakikinig.
pag-usapan yung mabuti. Kasi walang magiging magandang dahilan para magsama pa kayo. Ayun, ako. Kung merong mga huwes na nagsasabi, okay, magsama kayo, meron din namang paraan na, okay, maghiwalay na kayo. May ganun ba? Meron, di ba? What kind of forum is that? The barangay? Pwedeng barangay, no? Pwedeng settlement sa barangay. Oh. In fact, hindi pwedeng dumiretso sa korte. Kailangan talagang dumaan sa barangay. Pero kung ayaw nila, pwede rin hindi nila pakinggan yun. Pwede rin. Oo. Pwede na lang kung may court order. Di ba? Na maghiwalay talaga sila. Oo. Dahil Pero- nagsasakitan na eh. Tama. Ayun. Okay. Doc Camille, bakit kaya ayaw iwan ni Chrissy si Nito? Anong tawag dyan? Besides the fact na sinasabi natin na ito yung tinatawag nating battered woman syndrome, meron kasing iba na yung self-destructive coping behavior. Ano ibig sabihin nun? Na okay lang masaktan basta ito yung paraan dahil kasi una, financially constraint itong si Christy. Tapos nagpapadala siya, wala siyang pera. So umaasa siya masyado. Yung tinatawag nating codependency. Pag nagkaroon ng codependency, kahit na ikaw sinasaktan, parang nakakling ka pa rin dun sa tao na yon. Second, sanay na siya maging biktima eh. Pag naging sanay ka ng biktima, sasabihin mo pa, siguro ako nga yung may kasalanan, kaya hindi ako makahiwalay. Yun yung nakakalungkot doon pag naisip mo yun. And then, definitely, yung helplessness ng isang tao, dahil kasi nga, unang-una, sabi nga niya, may sakit siya, lahat. Pero siguro, Christy, unang-una, alam mo, ang daming taong may asthma, pero lahat nagtatrabaho. Kasi hindi pa pwede ang asthma ay maging dahilan para hindi ka makapagtrabaho. Pangalawa, sometimes asthma is stress-related. Merong ibang tao, ang dali-dali na pag lalong nagpapawisan, lalong nagtatrabaho, nawawala yung mga ganyang klaseng sakit. So sana maintindihan mo maigi, ano ba talaga ang gusto mo? Magsama pa kayo ni Nito? Or asikasuhin mo yung mga anak mo na iniwan mo? Kasi may responsibilidad ka eh. Nanay ka eh. Kayo, wala kayong responsibility kung hindi naging partner mo siya. Pero may responsibilidad ka sa mga anak mo. Sana intindihin mo yan. Siguro yung counseling after, gagawin namin ng lahat para maintindihan mo kung ano yung nararapat mong gawin. Pero still, alam namin ang options nasa inyo pa rin. Ayan, malinaw. Mga eksperto yan sa buhay. Saan bang anak mo, Christy? Sa probinsya Saan po. nga? Sa Iloilo. Ilan? Isa lang po. Isa lang. Ilan taon? 18 na. 18 na. Nakapag-aral? Opo. Nakapagtapos? Malapit na High po. school? Opo. Yan pala. Nagtatrabaho Magka-college pa. na po. Magka-college. Gusto mong ipag-college. Opo. Paano ba ipagka-college kung hindi ka nagtatrabaho? Eto na. Ang dating wagas na pagmamahal, dapat na bang wakasan? Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong Okay, so, narinig naman natin lahat ng mga sinabi ng eksperto, Christy, di ba? Tsaka ikaw, Nito. Alam mo, parati namin sinasabi dito, okay lang uminom. Pero pag masama na yung lumalabas sa pag-inom, ikaw na yung may mali doon. Hindi ba? O ikaw naman, kung babatu-batugan ka, talagang palalayasin kita sa bahay ko. Talaga, Hindi dahilan yung pagkakaroon ng asthma. So anyway, ipapa-check up natin yung asthma mo. Gawan mo ng paraan ang sarili mo. Ipapa-check up ka namin. Tapos, magbibigay kami ng rekomendasyon sa barangay para sa gamot mo. Lumapit ka sa barangay mo. Bumoboto ka ba? Hindi pa po. Rehistrado ka ba? Hindi pa po. Puntahan mo ang barangay po, magrehistro ka. Okay? Kasi ngayon lang po yung hindi sila nag-ano kasi malapit na. Hindi daw nila kasi kasalanan mo yan. Bukas ang registration. Bukas parate. Oo. Tanungin mo sila kung anong kailangan nilang gawin, okay? Okay, kasi hanggang hindi mo ginagawa lahat yan, hindi ka namin tutulungan. Gawan mo ng paraan ng sarili mo, tutulungan ka namin. Okay? So, unahin na natin yung sa asthma. Tapos, barangay counseling. Plus, counseling sa taas ngayon. Diretso na. Mula dito, pwede na kayo mag-counseling dito. Okay? Kayong dalawa. Anong pag-uusapan? Sinong magbabayad ng alin? Magkano dapat ang entrega? Diba? Magkano dapat ang kanya? Pagkatapos nun, wala nang pakialamanan.
lahat ng gastos mo, ilista mo. Yan ang sasabihin sa inyo ng counseling. Para walang pinag-aawayan. Okay? Ngayon, kung maayos naman ang usapan, bibigyan natin siya ng maliit na tindahan na meron siyang ibebenta. Okay. Huwag ka munang magsasaya. Kasi babantayan ka namin kung gagawin mo lahat ito bago namin ibigay sa'yo yan. Okay? Okay po. Para meron na siyang pambayad ng renta kasi mga 500 isang araw yun eh. Oh, edi sobra-sobra pa renta, kuryente, paaral ng anak. Oh, yung kita mo, iyon na. 'Di ba? Para malinaw ang hatian, hindi naghahanapan ng pera. Magtrabaho ka, girl. Hindi ba? Okay, so, at tanong, gusto nyo pa bang magsama? Yun ang tanong. Mahal nyo ba ang isa't isa? Ano tingin mo, Ryle? Anong nababakas mo sa mukha ni Christy? Parang willing po siya mag-rematch. Ng relasyon. Nito, ikaw, anong nadarama mo? Okay na po, ma'am. Mahal ko siya, ma'am. Madama ko lang. Gumanon yung init sa akin eh. Nadama ko ate yung init Gusto mo magtanggal ng sweater? Oo nga, parang may knitted pa kasi Grabe sa talaga ang ilalim. pag-ibig na knock-out. Oo. Huy, wag na yung knockout. Tatigilan mo yan. Oo. Okay, so gusto mo pa. Okay po. Nito, ikaw. Opo. Isa, ayan. Sorry na, Christy. Mahal na mahal kita. May halong masaruy ang tawag dyan. Yung masakit pero masaya din Di siya. na Oo. Di na maulit yan, ma'am. Yan. Hindi na maulit. Oo. Dapat talaga hindi na maulit. Kasi masaya naman yung may karamay ka sa buhay. Ako lang, ma'am. Pero Gusto kong dahil maglinis dumamay ng ka bahay. naman, hindi ka lang pala, ha? Hindi pwedeng pala. Okay. Okay ba tayo? Ikaw naman kaya ang tumayo at ikaw naman na lumapit. Sige na. Sige na. Dapat mutual. Ayan. Yee! Naku, ha? Baka si Rads siya kasi Ate Lenny. Huwag mo na sila, may mga pamilya sila. Huwag mo sirain. Ganun ba? Sorry. Sinira pa yung buhay na. Ewan na lang. Ewan na lang. Alam po ninyo, sa karamihan ng mga nagsasama sa bansang ito, hirap sa buhay, di ba? Oh, hirap sa buhay. So, kung hirap sa buhay, anong gagawin? Uminom? Hindi. Oh, kikita ka ba kapag uminom ka? Hindi. Oh, ikaw ba ay magkukuyakoy ka sa bahay? Hindi. Kikita ka ba sa pagkukuyakoy? Hindi. At ang mali na gawain ay pihadong manganganak ng mas marami pang mali. Tama? Okay. Okay ang komunikasyon, okay ang pagpapasensya, okay ang maglabing-labing, pero ano rin ang problema ng kahirapan? Walang pera. So kung walang pera, ba't kung saan-saan pa kayo humahanap ng solusyon, magtrabaho kayo. Diba? Magtrabaho. Sa family code, kapwa ang lalaki at babae ang dapat nagdadamayan sa pagtrabaho at pagdala ng pera panggasto sa bahay at pamilya. Hindi lang lalaki. Mali yung nito yung hindi mo siya ipagtrabaho. Magtrabaho ka din. Meron ka pang pinapaaral. Magtrabaho ng legal at marangal. Magsipag. Ang tamang gawain ay pihadong magbubunga ng marami pang tama at maganda sa buhay natin. Anong problema? Walang pera. Solusyon? Magtrabaho! Yun lang po yun. Ako po ang inyong ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Sabuting tama o mali. Galit, bati,
mo ang kalasingan ni Andoy nung gabing iyon. Tumabi rin natutulog doon sa akin. Tumabi sa'yo. Parang inaaya niya po ako papunta sa kwarto. Hindi ko na alam yung ginagawa niya sa akin. Ano nang naisip mo? Masakit yung dalawang ngita ko dito. Nahirapan na akong umilit. Harapin